Naging maayos ang pagsasama bilang mag-asawa ni Rani at Vida. Ganoon na lamang ang tuwa ni Bisong nang nabuntis ng kaisa-isa niyang anak noon. Ganoon na rin ang mag-asawang Aring at Indang. Pero sa kabila ng kagalakan ng kanila nararamdaman, hindi may pagkakalila na naroroon din ang pag-aalala. Lalo na't nakakaramdam si Vida ng pag-iba ng ihip ng hangin. Alam nilang may nagbabadyang panganib na papausbong. Ganon pa man ay hinayaan lamang nila yon. Alam nila na kayang-kaya nilang harapin ang kung anumang nilalang ang magtatangkang lumapit sa kanila. Hanggang sa isang hapon, habang nag-aani si Rani at Bisong sa kanilang maliit na sakahan, may natanaw si Rani na naglalakad na mga magsasaka sa kabilang bahagi ng lupain. Dahil doon ay lumapit siya sa kanyang binaan para ipaalam ang kanyang nakita. Kaagad namang sinundan ng tingin ni Bisong ang direksyon na tinutukoy ni Rani. At totoo ngang may 3 kalalakihan na may suot na damit ng magsasaka. Alam nilang nagpapanggap lamang ang mga ito. Kahit kasi nasa kalayuan pa ang mga ito ay amoy na nila ang nakakasulasok na amoy ng mga ito na dinadala ng hangin. Alam nilang ang ganong uri ng amoy ng nilalang ay patunay lamang na karne ng tao ang pangunahing pagkain ng mga ito. Bilib ako sa lakas ng loob nilang dumayo sa teritoryo natin. Kung ako lang masusunod, tay, hindi na makakauwi ang mga yan. Ngumisi naman si Bisong habang nagwiwika na talagang hindi na nila papauwiin pa ang mga nilalang kung saan man ang mga ito nakatira. Hindi siya makakapayag na guguluhin ng mga ito ang tahimik nilang pamumuhay. Nagwika pa si Bisong na tatanggalin niya ang sabulag ng kanilang tahanan nang sa ganoon ay makalapit ang mga ito. Mag-uusal na lamang siya ng sabulag pansamantala para sa tahanan nila Menga. Nang sa ganoon ay hindi maistorbo ang pamamahinga ng mga iyon. Sumang-ayon naman si Rani sa binabalak ni Bisong. Pasimple nilang niligpit ang kanilang naani. Dadalhin nila yon pa uwi para doon na gagawin ng paggiik upang mahiwalay ang butil ng palay sa tangkal ng dayaminon. At dahil sa dugong aswang ni Rani, ay baliwala lamang dito ang 5 sako na punong-puno ng naani nilang palay. Habang ang kay Bisong naman ay 2 sako lamang ang pinapabuhat sa kanya ni Rani noon. Bali 7 sako ang kanilang naani ng hapon na yon. Habang naglalakad sa pilapil pa uwi, may nararamdaman ng 2 na mga titig na ginagawa ng 3 kalalakihan. Maging ang usal ng mga orasyon na pinapasabay ng mga ito sa hangin. Ganun pa man ay alam nilang hindi sila tatablan ng orasyon. Dinadaan na lamang nilang 2 sa pagngisi. Hindi pa rin sila nag-uusap tungkol sa mga nilalang. Alam nila ang kakayahan ng mga ito. Kayang-kaya ng mga itong marinig ang mga pag-uusap nila. Kung kaya't imbis na mag-usap sila tungkol sa mga nilalang na yon, ay pinag-usapan lamang nila ang kung paano ang gagawin nilang estilo ng pag-aani nang sa ganon ay mabilis nilang matapos ang natirang palay na kailangan nilang anihin. Nang malapit na sila sa bahay ay doon pa lamang nag-iba ng daan ang mga kalalakihan noon. Hinayaan na muna yan nila Bisong at Rani. Nadatnan naman nilang abala si Vida sa pagwawalis sa kanilang bakuran. Ganon pa man ay mabilis na nakita ni Rani ang reaksyon ng kanyang asawa. Alam niyang nakita at nararamdaman na rin ni Vida ang mga nilalang. Nakikita niya sa kilos ng kanyang asawa na nakikiramdam ito sa paligid. Kanina pa ba nakasunod yung mga yun sa inyo? Tanong ni Vida. Tumango si Rani. Iniisip niya na nasa paligid lamang ang nilalang at nagmamasid doon. Nilapag lang naman nila Bisong at Rani ang mga naani nila. Pumasok sila sa bahay para pag-usapan ng tungkol sa mga kalalakihan. Nagwika si Vida na hayaan umano na makalapit ang mga ito. Nang sa ganoon ay malaman ng mga ito kung ano ang hinahanap nila. Sinabi naman ni Bisong na yun talaga ang plano niya. Sinabi rin ng Ginoo na sumang-ayon naman si Rani sa kanyang binabalak kung kaya't wala na silang problema pagdating ng gabi. At dahil hindi pa naman madilim nang makauwi sila kung kaya't
mabilis na nilang ginawa ang pag-iik ng palay. Dahil mabilis silang gumawa kung kaya't mabilis silang nakatapos nun. Ganun pa man ay inabot pa rin sila ng takip silim bago nalinis ng pulido ang nag-iik nilang palay. Samantalang si Vida naman ay nakaupo lamang sa bakuran habang naghihintay kay Rani at Bisong. Maya-maya pa ay nararamdaman na nila ang pag-iba ng temperatura sa paligid. Pahiwatig na may ibang nilalang sa lugar. Hindi na lamang nagsalita pang tatlo. Sa halip ay pumasok na lamang sila sa bahay para maghanda ng kanilang hapunan. Habang nasa hapag ay ramdam nila ang paglapit ng mga nilalang. Gumuhit ang pilyang ngiti sa labi ni Vida. Napailing na lamang si Rani. Kilala niya ang kanyang asawa. At sa oras na nasisilayan niya ang pilyang ngiti nito ay alam niyang may mangyayari na hindi magugustuhan ng kung sino man ang mga nilalang na nagtatangkang lumapit sa kanyang asawa noon. Ako na yung bahalang humarap sa kanila, mahal. Nagdadalang tao ka at mahirap na, baka ano pa yung gawin nila sa'yo. Wika ni Rani. Pero nilingon lamang siya ni Vida na tatlo sila. Kaya tag-isa sila ng kakaharapin. Hindi na pumalag pa ang lalaki. Sa isip-isip niya ay gagabayan niya na lamang si Vida nang sa ganon ay hindi ito mapapahamak. Kasama din nila noon ang lolo at lola ni Rani. Gusto din ng dalawang matanda na bantayan ang kanilang apo at si Vida. Hindi sila makakapayag na may masamang mangyari sa kanilang hindi pa naisilang na apo sa tuhod nun. Sakto lang na natapos ang kanilang hapunan nang may narinig silang kalampag sa bubungan. Dahil doon ay tahimik lang nilang pinakiramdaman ang paligid nun. Hanggang sa may narinig silang tumalon mula sa bubong papunta sa lupa. Hinayaan lamang nila ang nilalang. Hanggang muli silang nakaramdam na muli ay may tumalon na naman sa kanilang bubungan. At ang isa na yun ay nagsimula ng umusal ng orasyon. Aba, nagpapasikat ah. Sige, tingnan natin kung hanggang saan ka dadalhin ng tapang mo. Wika ni Vida sa sarili nun. Nang sana ay tatalo na rin pababa ng bubong ang isang nilalang ay mabilis na yung binato ni Vida ng buhay na salita. Nagulat ang nilalang sa biglang paglapat ng orasyon sa kanyang katawan. Sinubukan pa ng nilalang na makawala sa pamakong dasal pero na hindi na nito magawa pa. Kaagad na lumabas si Rani at Bisong para harapin ng dalawa pang tinulungan ang kanilang kasama. Pero mabilis naman na nakalabas si Vida at walang habas na tinigbas ang leeg ng isang nilalang sa pamamagitan ng maliit na punyal na hawak niya. Nagulat sila maging si Bisong sa ginagawa ng kanyang anak. Habang si Rani naman, takang-taka kung paano ginawa ng asawa niya yon. Ngayon lang kasi ito naging agresibo. Habang ang isa namang natira ay sinubukan na labanan si Vida. Pero hindi ito umubra. Madali lamang itong natalo ni Vida kahit pa nagdadalang tao ang babae. Mas lalong humanga si Rani sa kanyang asawa dahil sa nagawa nito. Habang ang isa namang nilalang na nakapako ay nagugulat sa kanyang nakita. At nang bumalik ang mga ito sa dati, ay ganoon na lamang ang pagkagulat ng lola at lolo ni Rani. Dahil ang lalaki na yon ay anak ng kapatid ni Aring na si Amon. Si Amon ang pumalit sa pagiging pinuno ng nilisan ito ni Aring at nagpakalayo-layo nun. Paano kayo nakarating sa lugar na ito? Sabihin mo! Galit na tanong ni Aring sa lalaki. Ngumisi naman ang nilalang habang nagsasabi na malapit na sila makita ng kanyang ama. At kapag makita sila ni Amon ay sigurado siya na uubusin ni Amon ang angkan ni Aring nun. Tumayo si Vida at Rani na magkatabi habang nagwiwika. Sabihin mo sa mag-ama mo, naghihintay kami. Ay, hindi mo na pala magagawa yan. Dahil ngayon pa lang, ang mga abo mo sa hangin ang magbibigay ng mensahe sa kanila na nauna ka nang namatay. Sabay na wika na mag-asawa bago nag-usal ng buhay na salita. Ngingisi pa sana ang nilalang pero bigla na lamang siyang nakaramdam ng sobrang init. Tiningnan niya ang kanyang mga paa.
Nakita niyang unti-unting pagsunog ng kanyang balat noon. Sinubukan pa ng nilalang ang sumigaw pero hindi na nito nagawa pa. Nilingon niya sa magkabilang gilid ang dalawa niyang kasama. Ganoon na lamang ang takot niya nang nakita niyang sabay-sabay silang nasusunog hanggang sa tuluyan ng natupok ng apoy ang katawan ng mga nilalang na yon. Kagaya ng ginagawa ni Bisong ay kinuha niya mga iniluwang kulay itim at wala ng buhay na laman mula sa mga aswang na tinatawag nilang bertud. Sinama yon sa nakuhang bertud ng kanilang napapatay na mga aswang, habang si Vida naman ay umusal ng buhay na kataga. Ang mga usal na pinakawalan niya ay ang usal na maglalabas ng hangin na siyang iihip sa mga abo ng mga nilalang na yon. Sinabi pa ni Vida na mas maganda kung magagawa ng mga abo na makarating sa lugar kung saan ang pugad ng mga aswang. Nang sa ganoon ay malaman ng pinuno nila na patay na ang mahal nitong anak. Kinakabahan si Rani dahil sa buntis pa si Vida. Ramdam niyang hindi pipitsyuging aswang si Amon. Pero sinabihan naman ni Vida si Rani na buntis lamang siya at hindi siya lumpo para hindi niya makayanang lumaban. Napapailing na lamang si Rani sa katigasan ng ulo ng kanyang asawa noon. Ganun pa man ay wala na siya magawa. Kapag kasi sinabi ni Vida ay papanindigan niya. Isang bagay kung bakit mas lalo siyang humanga sa kanyang asawa. Hindi lahat ng tao ay kayang panindigan ang sinasabi. Pero kakaiba si Vida. Ganun pa man ay hindi mawala kay Rani ang mag-alala para sa kanilang supling. Kinabukasan ay wala namang ibang nilalang na nagpakita sa kanilang lugar. Hanggang sa natapos na nilang maani at malinis ang lahat ng kanilang pananim na palay. Nabilad na rin nila at nagawang bigas. Hanggang sa dumating na ang araw kung kailan manganganak na si Vida, ay doon pa nagbadya ang hindi kaaya-ayang panahon. Sumibol ang malakas na hangin pero mabigat at tila ba napakainit sa pakiramdam. Kasabay nito ay ang pakiramdam ni Vida na masakit ang magkabila niyang balakang at bewang na umaabot hanggang likuran. Naririnig nila ang hindi ordinaryong pag-ihip ng hangin na animoy may bagyo. Pero ramdam nila na yun ay pawang panlinin lang lamang. At dahil sa kalagayan ni Vida kung kaya't nag-usal ng sabulag si Bisong nang sa ganon ay makapanganak ng maayos si Vida. Nagpapasalamat naman si Rani sa ginawa ng kanyang binan. Kalahating oras pagkatapos mag-usal ng sabulag ni Bisong ay unti-unti nang nawawala ang malakas na hangin at ang hindi maipaliwanag na alinsangan sa paligid nun. Tingin ko ay mataas na antas ng aswang sumugod sa lugar natin ngayong gabi. Hindi tayo nakaamoy ng nakakasulasok nilang amoy wika ni Bisong. Sumang-ayon naman sa kanya si Rani at ang mag-asawang Indang at Taring. Tanging ang mataas na uri ng aswang lamang ang may kakayang magtago ng kanilang totoong amoy. Sila lamang din ang may kakayang lumika ng mga panlilin lang na may kinalaman sa kalikasan. Ilang sandali pang lumipas ay nagwika na si Vida na lalabas ng sanggol. Kagad naman yung dinaluhan ni Bisong. Nagwika ang mag-asawa na hindi sila pwedeng lumapit kay Vida. May dugo silang aswang at hindi sila sigurado kung ano ang magiging reaksyon ni Vida at galaw. Iiral ang pagiging engkanto ni Vida at poprotektahan niya ang kanyang anak. May posibilidad na makikita niya kami sa pagiging anyong aswang namin at baka hindi niya kami makilala kapag nangyari yon. Wika ni Lola Indang. Ayon pa sa kanya na sa oras na mangibabaw kay Vida ang pagiging engkanto, ay hindi niya makikita ang kanyang kaharap sa normal nitong kaanyuan. Bagkos ay masisilayan niya ang kanyang kaharap sa kung ano ang uri ng dugo na nananalaytay sa ugat at sa pagkatao ng kanyang kaharap nun. Ayon kay Lola Indang ay malalim itong usapin kung pagtutuunan ng pansin. Pero sa panahon na ito ay kailangan muna nilang atupagin si Vida at yun naman ang ginawa ni Bisong. Mabuti na lamang at hinanda ng mag-asawa ang lahat ng kakailanganin ni Bisong kung kaya't hindi na siya nahihirapan pa. Habang si Vida naman ay matapang na isinagawa ang panganganak nun.
Hindi naabutan ng 1 oras ay tuluyan ng lumabas ang lalaking sanggol sa kanyang sinapupunan. Mabilis itong dinaluhan ni Vida. Hinalikan na animoy hindi man lamang ito nahirapan sa panganganak. Tuwang-tuwa si Vida habang hawak-hawak ang kanyang sanggol. Siya na rin ang pumutol sa pusod ng sanggol na yon. Habang si Rani naman ay hindi na napigilan ng sarili at lumapit na ito sa kanyang asawa. Muli ay ang ingay ng 2 aso na sinatapang at liksi ang maririnig ng gabing yon. Animoy maging ang 2 alaga nila ay tuwang-tuwa sa mga pagbibigay buhay ni Vida sa sanggol. At dahil sa lalaki ang sanggol, tinawag nila ito sa pangalang Rabido. Kinabukasan, umaga pa lang, pumunta na si Menga sa bahay nila Vida para makita ang sanggol. Tuwang-tuwa ang ginang sa nakita niya. Kulay asul ang mata ng bata. Paminsan-minsan ay nagiging kulay berde at kaki. Pero ang hindi niya maipapaliwanag ay ang kung bakit minsan ay nagiging kulay abo ang mata ng batang yon. Bagay na siyang nakuha niya sa kanyang ama na si Rani. Ilang sandali pa ay lumapit si Bisong para titigan ang noon ay nahihimbing niyang apo. Banaag ang tuwa at pananabik sa mukha ng matanda. Pero isang bagay ang nagpukaw sa kanyang isipan nang nakita niyang naging kulay abo ang mata ng sanggol nito. Magiging nakakatakot na nilang ang batang ito. Taglay niya ang dugo ng isang babaylan at ang dugo ng isang gabunan, sabi ni Bisong. Pagkatapos niyang sabihin yun ay tiningnan niya ang batok ng sanggol at doon ay nakakita siya ng isang hugis krus na guhit. Napatulala si Bisong. Sigurado siyang hindi siya nagkakamali dahil sa ang simbolo na kanyang nakita. Sigurado siyang ang sanggol na si Rabido ang magiging tagapamagitan sa anumang usapin tungkol sa usaping kanan at kaliwa. Dahil doon ay kinausap ni Bisong ang mag-asawang Rani at Vida. Gabayan niyo ng mabuti ang inyong anak dahil sa nakikita kong sa katauhan niya. Siya ang mamumuno ng 2 magkatunggaling panig. Sa kanya nakasalalay ang hinaharap ng bayang ito. Kinahapunan ay muli nilang naramdaman ang alinsangan sa paligid. Dahil doon ay muling nag-usal ng sa bulag si Bisong nang sa ganon ay may proteksyon ang mag-ina na nakatira sa kanilang lugar. Sa pagkakataong ito ay naglakas loob na si Rani. Gusto niyang kaharapin ang kung sino mang nilalang ang pabalik-balik sa kanilang lugar noon. Pero nagwika ang 2 matanda kung paano kung si Amon ang lumusob sa kanila. Sa sinabing yun ng 2 matanda ay mas lalo lang nagpuyo sa galit si Rani. Ayon sa kanya, si Amon din ang dahilan kung bakit namatay ang kanyang mga magulang. Kaya ngayon ay hindi niya hahayaan na maging ang kanyang pamilya ay maaapektuhan dahil kay Amon. Dahil sa isipin na maapektuhan ang kanyang pamilya, ay kailangan na niyang harapin ang matagal na nilang pinagtataguan. Kaya nung gabing yon ay hinintay na ni Rani si Amon sa labas ng kanilang bakuran. Habang ang kanyang lolo Aring naman ay nakatanaw lang. Maging si Bisong ay naroroon lamang din at nakamasid. Tanging si Indang na iwan sa loob ng bahay na nagbabantay kay Vida. Panatag naman si Rani at alam niya ang kakayahan ng kanyang lola. Hindi nagtagal ay nakita na ni Rani ang anino ng isang nilalang sa hindi kalayuan. Unti-unti itong lumalapit sa kanya habang malawak ang pagkakangisi. Patawa-tawa ka dyan. Ikaw na yung susunod sa anak mo at sa 2 niyang kasama. Wika ni Rani na naging sanhi para mag-iba ang aura ni Amon. Naging madilim na ang kanina ay malawak na ngisi nito. Nagsimulang pumula ang mata pero imbis na matakot ay ngumisi na lamang itong si Amon. At maging ito man ay naging kulay abo ang kanyang mga mata noon. Nagulat pa si Rani nang imbis na si Amon ang sumugod sa kanya ay ibang nilalang ang kanyang kinaharap. Habang si Amon naman ay umiikot sa kanyang likuran para sana patraidor siyang atakihin. Pero hindi na ito natuloy dahil sa naroroon si Aring. Siya ang kumaharap kay Amon. Dahil sa katandaan ni Aring ay hindi na niya natansya ang galawan ni Amon. Nasugatan ito sa kanyang tagiliran na naging sanhi ng paghiyaw niya ng malakas.
Muli pa sana siyang sasalakayin ng nilalang pero mabilis na sinugod ng dalawang aso si Amon na naging dahilan kung bakit nawala ang atensyon nito kay Aring. Nang sasaksakin na ni Amon ang isa sa dalawang aso, doon na nag-usal ng buhay na salita si Bisong. Pagtama ng buhay na salita na pinakawalan nito ay tumilapon si Amon. Noon lamang niya ininda ang unang pag-atake ni Bisong na ikinagulat ng aswang na yon. Dahil doon ay sinubukan nitong kaharapin si Bisong pero si Rani ang nakipagharap sa kanya. Sugatan na si Rani. Kung kaya't napangisi si Amon noon. Iniisip niya na hindi siya kakayanin ni Rani. Pero nasubukan niya ang kakayahan ni Rani nang sinugod niya ito. Sinisentro niya ang balikat ni Rani kung saan ang sugat. Pero mabilis na umilag si Rani at mabilis na sinaksak ang ilalim na bahagi ng kilikili ni Amon gamit ang mahaba niyang mga kuko. Unang beses na ginamit ni Rani ang pagiging gabunan niya. Nagulat si Amon dahil sa kakayahan ni Rani na hindi niya nakita sa ama nito. Dahilan kung bakit mabilis niyang napatay ang ama ni Rani noon. Saglit na nanghina si Amon sa ginawang pagsaksak na ito. Ganun pa man ay hindi ito nagpatinag. Muling humanda si Amon para muling sugurin si Rani pero kagaya ng nangyari ay sinaksak na muli ni Rani si Amon sa tagiliran. Sa pagkakataong ito ay malaki ng sugat niya. Napahiyaw si Amon sa sakit. Nagbago ito ng anyo na kagaya ng sa aso. Tumakbo ito palayo sa kanilang lugar. Kumuha naman si Rani ng kawain na may matulis na dulo. Inusalan niya ng orasyon at inasinta ang hita ni Amon. Matagumpay na nagawa ni Rani na patamaan si Amon pero hindi na huminto sa pagtakbo ang nilalang. At alam ni Rani na kahit anong gamot pa ang gawin ni Amon sa kanyang sugat, ay tuluyan ng hindi ito gagaling pa. Kagad na bumaling si Rani kay Bisong at Aring pero wala nang mga ito sa lugar. Dali-daling umuwi si Rani sa bahay nila. Doon ay nakita niya na dinala na pala doon ni Bisong si Aring. Kasalukuyan na rin ginagamot ni Bisong ang kanyang lolo Aring noon. Pagkatapos magamot, ay si Rani naman ang kanyang ginamot. Naging maayos ang kanilang pamumuhay. Si Rabido ay lumaki ng maayos. Kagaya ni Bida ay kusa na lamang natuto ng lihim na karunungan sa kanan. Pero nananalaytay din sa dugo ng bata ang pagiging isang gabunan. Yun ang inaalalayan ni Rani. Tinuturuan niya si Rabido kung paano maging mabuting tao. At kagaya ng ginawa ng kanyang lolo Aring at lola Indang, ay hindi din niya pinapakain ng hilaw na karni si Rabido. Kung kaya't lumaki itong kumakain ng pagkain na normal na tao. Pero magpaganon pa man, alam ni Rani na balang araw ay may makakaengkwentro si Rabido ng mga nilalang sa angkan na tinalikuran ni Rani at ng kanyang pamilya.